Kahit po na ito ang recording sa usap. There we go. Alright, so last Sunday, karoon nga buwan, the last Sunday of the month. And buwan na natin sa Galaxy. So naman na ito ang anniversary next year. Dito na ito i-set up diretso. Then makaguide na ito. Kasi may tabo. So let's start sa itong pagtuan. And ato ang study karon would only humano na ito ang atong study regarding divine production karon nga kabuntagon. So let us prepare ourselves. If necessary, confess your sin kung doon naman. And if not, then simply pray for this Bible study. Itong worship service Sunday, every now and then, kikan next week, doon na tayo service din kanya matutawag kung bayan sa hapon. See if there are people who are fasting. Then make a Bible study, maybe one or two people. Kung doon na usa, no? Kung wala, then it's also a great day para sa atong visit dito. Until such time that we will makita sa mga tao na positive, no? Open sila sa Bible study or Bible doctrine. So yesterday, we realized nga I don't know, sa daghang mga tao nga naa dito, sila rin sa buhok ang siunay nga nanginahanglan o pulong sa Diyos. So nagayhap pa tao daghan ang atong gihapis kung doon ang halay isa. Sa nagatanaw dito daghan kayo. Kung doon na ito mas maayo, no? Pero kung doon na usa, maayo na. Kung sa nabilin ng mga tao nga dili interesado, then ilahan ang tulubago na tubangon sa Diyos. Tuwarang gibuhat is that we gave thanks sa atong Diyos nga nahitabo ang ikatulo ka tuig nga nag-provide siya sa tanan natong kinahanglan. So yan ang tulo ka tuig nibaw ta nga set up ta sa atong Diyos nga dirigid ta sa lupo nga puyo. Yan ang mga tuiga. Kung na kay bawo kung dado na kita sa Diyos sa laing lugar, pero ang atong ikuan niya is kung nag-provide siya sa tuwa for the last 3 years, means nga iya hatang tanaw nga at this period of time kinahanglan naka diha aron ma-provide ta ka. Muna ang mangguda ang concept nato ng sabtan regarding sa provision sa Dios sa iyang grasya. Doon ay location. O kung wala tayo ini nga location karon, nagatuo ko nga dito sa ubang lugar doon naman ay provision nato Dios pero siguro Dios makalatas ka sa inadlaw. Pero hindi makaingon ka nga nakalatas pagig ka sinadlaw na doon na tayo sobra, doon na po. So kung anong na sobra, because He has greater plans sa ato. Ang kuha lang is kung saan na ito na siya nga mag-cultivate ka ng mga ginagmay ng mga sobra. No, morning, binigyapan ka. And then sa afternoon, mula agra ka rito, kung doon ay open sa Bible study, then we will conduct Bible study. There is na, then it's a good time for visit na magpugay mo ang minatanaw dito sa nidagan. Diba? So we will tell them nga namin din to conduct Bible study. And then after niya na, it's an hour of Bible study para sila. As a preparation also, inikabot sa time na naanata dito o ma-establish na ang gathering place. Kasi nilaong ko na sa kamay sa gathering place. Basta nila nga Bible study na ilang ginana niya. O wala ilang rason. Anyway, let's pray and pray for for the coming days of this ministry and pray for the Bible study right now. O magamit nato kini sa ato ang pangaladaw ang kinabuhi.
wala ko laing ginahandom pa nga unta makita nila ang kinabuhi ni Kristo sa ato. Every time nga muhatag sila og comment like mga buutan sa mga tao, pura dili kay ko uyon nga na. Well, kung nakita sila nga buutan ta maayo, pero ang akong ginahandom nga unta makita nila ang kinabuhi ni Kristo sa ato. Na may mo sila interesado. Dili tungod kay mga maayo ang tao. Dili tungod kay naa sila nakita sa ato nga hinunduman nila ilang Diyos or ma-open sila sa kinabuhi ni Kristo nga aday mo na. And nga dili ba kanang something nga o hindi ba na yung comment na murag maayo ra ka sa gawa, no? Nga sulod murag alanganin dili tayo ng anak suwa talaga tanaw niya. So kung sila makita sa tuwang sa gawas, kung na-doubt then na-doubt, no? Kung wala sila nakita nga doubt then that's it. Kung na may doubt kinala usbon, we are free to be tawag na hey dili na gusto yung trabaho nga naman sa may nakita. So being open sa ilaha o sa isang kisa ng mga tao muna na ka mo na siya. Mura ba computer na what you see is what you get, no? Muna siya open, wala internal motives nga ginatago. Yes, yung po siguro ingon nga tanang sikreto yung mo pong iyan sila ha. It's about you're there, wala kay laing intention, wala kay background yung mga intention nga imong ipakita mao kunuhay ni, pero sa likod sa imong mind mo ni imong intention dili sa imong ana. It's just right there, free flowing muna siya. Kung doon na sa ikasaway ni ana, then that's their problem. Maybe because they don't understand how to live like Jesus Christ. Okay. So with that in mind, let us pray and then ato ta sa atong pagtuon after that. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again. And yesterday, Lord, makita ni mo amahan ang imong kayo o imong amahan nga gi-display kini pinaagi sa matag provision nga imong gianda mamahan nga atong adlaw. I pray, Father, nga ang tanan ng mga tao nga naa didto nga nakakaon, mahinumduman nila nga kining tanan imong gi-provide. O sa dili madugay nga panahon naman kani nga mga tao nga kita nimo nga dunay interest amahan sa mga pulong apan kapoy lamang sila nga maminaw sa mga butang nga dugay na nadunggan apan dili nila ma-apply sila mga kinabuhi. I pray, Father, nga kung kinsa man nga mga tao amahan dadon nimo sila o ipadoon nimo sila amahan ini nga mga pagtulunan o hinaot pa sa pamahan nga sa adlaw nga moabot ka na mamahimong ready ang tanan amahan, ready ang sama namo nga magtutudlo, ready po ang among kinabuhi nga makita nila nga may mong sumbanan o ikaw ang hibalo nining tanan amahan. Ang amo lamang hibala naman is that kung kanus amin nimo ay approve wa mi hibaw amahan para ang among hibala lamang, Lord, nga duna kami karon nga adlaw ug hangtod buhi pa kami ang process sa transformation ug ang manifestation sa kinabuhi ni Kristo na siya amahan o available siya sa matag circumstansya o ginaot pa amahan nga dili mamahimong dili may mahimong kapandulan nila o ginaot pa usab nga makita nila kami mamahimong mahimo sila amahan nga maging interesado pag yun pagpadayon o pagtuon sa kinabuhi ni Kristo. Isa pa man amahan, gibalik na mo ka na nga mabutang niya kanimo, trabaho kami amahan nga ikaw lamang ang nahibalo niya na. O ang purpose ni mo amahan nung namin ining lupon is aron matudlo kini nga mga butang o makinabuhi kini aron makita ano sa nila nga tinuray gid ay kini nga mga butang nga pwede gid ni sa ma-apply sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Isa pa man amahan, salamat kayo sa mga tao nga nagigamit
o salamat usab sa matag igsuon nga naa dito o nagtanaw man sa dako nga buluhaton. Bisan pa naman gibalik na mo kana ang pagpasalamat kanimo o ginadayeg ka namo once again o karon nga kabuntago naman ang padayon ng pagtuon. Labi na ang divine production nga masabtan na mo amahan nga among spiritual gift is importante gid kini amahan nga amo kini nga ma-exercise o ang uban pa nga may spiritual gift nga among mag-guide na amahan ang uban nga dunay gift sama niya na mag-guide na mo sila aron nga ma-exercise usab nila ilang mga spiritual gift. We understand Father nga matag usa namo dunay spiritual gift sa matag usa busaman dugyan na mo kini nga pagtulunan diyan ni mo karon Christ name. Amen. Kuya Troy. Okay, so I hope klaro na sa tuwa ang process of transformation, no? Ang process of transformation is necessary tungod kay spiritual gift sa usa ka tawo. Dahil mga tao nga sayo palandaan madiskubrihan na dahil niya spiritual gift. And I would say nga do na gyud niya na dili man lagi tuyo, wa pud na lagi pugos. Kasagaran sa mga tao nga dali kay nila madiskubrihan ang ilang spiritual gift, kaning mga tao nga dunay gift sa communication. Okay? Kaning mga tao nga dunay gasa sa pagpamaba o pagpanulti. Okay? Nga naman, tungod kay ang time manggod sa ilahang pagtuon o transformation gikinahanglan. Gamay ra baya ang communicators. Himana na to na. I understand nga sa karaan or sa mga nangagi nga mga denominations nga naata. Ang ila lamang nahibalan is that kung Kristohanon ka, magwalig ka. We understand that dili sa church age dili tanan magwawali. Nguta na gani sa Apostol Pablo, tanan ba nagawali? Tanan ba nagapanudlo? Tanan ba nagaayo og masakiton? Tanan ba nagahatag? Tanan ba nagabuhat og mga miracle? Okay? So wala siya nagaistorya nga ato nang buhaton tanan. Ang purpose of spiritual gift is aron ma-glorify ang ato ang Dios. Second, aron pod mabenepisyohan ang matag usa ka tawo sa iglesia. Okay? O tanang member sa human race. Muna siya. Tungod kay ang spiritual gift sama sa atong gitunan kagahapon, di ba? Knowing the truth and doing the truth. Remember, imong spiritual life nagsugod siya sa imong understanding regarding sa kamatayon ni Kristo, paglubong o pagkabanhaw. That's salvation, right? But ang imuhang kinahanglan masabtan pagayod is that Jesus Christ has ascended and seated at the right hand of the Father. Okay? Kaya di man ka mag-stop lang diha. Kaya kung diha ka kutob, then there is no victory in understanding about salvation alone. Yes, you have sa batawa na gikan sa kang Adam, kita pa ba sa camera? Gikan kang Adam, na transfer lang ka dito kang Jesus Christ. And that's it. Okay? Daghan sa mga tao, enough na kayo sila nga, well, saved na ko. Yes, tama na. Okay? Kuan nga naibalaan nga ang purpose atong Dios nganong gi-save siya. Kaya ang focus man sa mga tao manggod is always hell, lake of fire, kung hadlok sila nga mabot ang tao niya. O na ang ilarang kung is that ma-save siya. And then, tapos na po ang ilang trabaho niya ng tawanan. Wala nila nasabtan, and again, gina-remind ako sa matagusan nato that the plan of Jesus, the plan of God for our life is not only salvation, period. His plan is for us to become exactly like Jesus Christ. For whom He did foreknow, okay, diyan sa Romans chapter 8 verse 29, in the foreknowledge of God, He knows who will be saved and who will not be saved. But for us who are saved in this present dispensation, He said, He predestinated
Ug unsa iyang predestination, that's prohorizo. So it's something like a boundary, no? Here it is, a boundary. Gikan diri hantud diri, ang iyang ginatanaw is that we will become exactly like Jesus Christ. Diri sa iyang boundary. So 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang word ditong is approved unto God is that standard nga ginatanaw sa Dios nga naabot na ka sa punto nga you have reached into Christ-likeness. Muna yung ginatanaw, you will be approved by God. Kini siyang approval is not something well, approved na ka sa Kuafroy, okay na ka. No, it's not me. Dili ang pastor ang mo approve sa inyo, ha? Dili ang imuhang kauban nga believer ang mo approve sa inyo. He may have confirmed to you nga, well, yes, mo siguro na imong gift. Okay? Or makaingon siya nga, well, I would say nga mo na imong gift. Kung klaro di kayo ang manifestation sa iyong gift. But the approval, kung may kaka-approval mo is that you're in a training, a boot camp, your graduation happens to be nga, okay, approved na ka, kaya nakapasal ka sa imong training. Now, it's time for you to work. Diha pala magsugod ang tinuod gyud nga pagpangalagad sa usa ka Kristohanon. Pwede ba siya nga mag-practice sa iyahang gift habang naapa siya sa training period? The answer is yes. What is the purpose of training kung di mo ma-apply? Okay. I cannot imagine kung nag-eskwela tagikan sa grade 1 hangtod nag-abot ta og high school, nga di man nang ganito tudluan sa ato ang maestra nga, oy, igabot niyo sa inyong balay ha, tanawa yung taon ninyo, pila ka buhok ang sulod sa sticks diya sa inyong pusporo niya, report mo sa ako, pila yung sulod sa inyong pusporo. Kung sa may ang gusto mahitabo niya to is that i-test ka kung kaibaw na bagay ka mag-count. Counting numbers man ang nasa mga grade 1, right? O niya, i-test na po ka nga kung akong kuhaan ang imuhang pusporo o 5 ka stick, pila na lang nabilin sa imuhang sticks sa imuhang pusporo. It's a test. Habang nagkadako ang usa ka bata, habang nagatubo siya, kinatest ang iyang capacity nga ma-apply ba niya sa iyang daily life. Yet however, bisan pa nga kahibaw na siya mo count og sticks, does it mean nga nagabot niya sa iyang arang nga edad, ready na siya nga mahimong engineer? I don't think so. Tungod lang ikabaw na siya mo bilang, di ba? Kung muna ginabuhat sa kasagaran kayo sa mga kasimbahanan karon, tungod lang kay kabalo na siya mo open sa iyang Bible, daghan nagmarka ang iyang Bible. Ino na siya sa iyang pastor. Sige Dabi, unsa man nga mga verses ang nag-approve na ang salvation is eternally secured. Mayingon dahil naman sa ka-believer. O, dili pastor, mo ni siya nga mga verses, Pwede na lang. Pwede na ka magwali. Hindi siya nag-approve siya, ang iyang pastor. But God knows asa na fit ang mga spiritual level. Muna, ang process of transformation is very necessary. Nga naman, tungod kay wala siya nag-focus sa unsang nga mga verses ang nada sa mga mind. Apa nag-focus ang atong Dios kung kana ba nga mga verses nga nasa imong mind, kana ang mga doctrine nga nasa imong mind, nahimo na ba na siya into application sa imong kinabuhi? Na-apply na ba na nimo? Nagamit na ba na nimo? Kung nagamit nimo, nahimo na ba kang hanas ni ana? Because why? Here is, diba? Nganong gikinahanglan sa atong Dios? Of course, ang imong position, again, it's secured, no? It's Jesus Christ who holds your position. Di na siya mausap. But conditionally, right here, God wants you to be spiritual. In Ephesians chapter 5 verse 18, nagaingon siya dito, that be filled in the sphere of the Holy Spirit. He wants you to be here so that you will be filled by whom? By the Holy Spirit. Unsa may ang i-fill nimo diha?
the character of Jesus Christ. Hantod nga dili pa niya ma-fill in sa imo ang character ni Jesus Christ. It's something like, okay, na kay cup. Ang imong cup at the moment of spiritual birth, it's empty. At least doon na kay cup. It's something like if you are saved, you have the cup. The problem is you don't have something in the cup. God wants you to put the cup, needing a spare, aron na ang pagtulo o ang pagpahulog sa Holy Spirit sa character ni Jesus Christ dinha sa imong cup, yung ibutang nimo na diha. Mapuno na siya hinay-hinay. Okay? I'm not saying nga kung i-produce nimo na siyang love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, meekness, and long-suffering. Pinanagta mo yung istorya. Gentleness, meekness. Galatians chapter 5, balik kong open. 5, verse 22. Love, joy, peace, patience, that's long-suffering, gentleness, goodness. Wala tayo goodness and faith. Dahil ganyan. Kaya muna itong kulang. Meekness, and self-control, temperance. Against such, there is no law. So, kaning 9 fruit of the Spirit nga itong ginasdutan din eh. We're not saying nga i-produce mo na siya at one time. There might be necessary sa imong kinabuhi nga as God knows you already have this character of agape love, the true love. Okay? God will want you to manifest ang love. The question is, kung saan mo na siya ma-develop ang love, for example? Galatians 5:22. God will see to it, once nga nakita niya that He already have developed in you this character of Christ, love, He will see to it nga kana siya imong ma-exercise. And again, He is very faithful in doing so. A test, God is very faithful. Very faithful. He's faithful enough to give you a test aron ma-manifest nimo na siya nga character. Or ma-exercise nimo na siya nga character. Kung kining siyam, if you realize nga kung kining siyam, if God realize nga kining siyam is nana sa imo, okay, diya pa lang nagsugod ang tinuray nga kinabuhi. A maximum capacity for life, love, and happiness. Diya pa lang nimo manifest. Diya pa lang nimo ma-experience. Can there be any joy when sa gamay nga problema nga imong nasugatan, ma-shake na dayon ang imuhang it's okay. It's okay. Sa gamay lang nga problema nga imong masugatan, mag-shake na dayon ang imong gitindugan. I'm not saying shake you can. I'm saying is that ang imong habang composure, no? Ang gitawag nato nga faith rest nga kinabuhi. Mauyog dayon, then you're not having faith rest. Okay? Wala joy din ha kung unstable ang imong state. But if God knows that you have that, I can guarantee ang iyang testing will be equivalent, so that even in the times of distress, there is something na ma-develop niya sa imo. And I say that nanimo man ako example ng joy, no? That joy is a third level or third dimension kind of happiness, which is going towards the up, no? Third dimension. Siguro sa mga nakaabot o mathematics sa college, o bisan sa 4th year na lang ang mathematics, nasabtan na ng third dimension, no?
Because in the planar, this is the plane. So ako explain sa inyo, muna siya ang plane. No? For example, muna siya ang gitawag na itong x coordinate, or this is the y para sa inyo ang and this is x coordinate. Muna siya ang nasa plane. Pero ang ingon sa inyo ang third dimension is muna siya. It's going up. Okay. So nada sa plane, but there is something going up. And that is the joy na ginatanaw sa atong Diyos. So paano nimo ma-develop ang joy? Ato na sa ibutan din eh. Ato na ito ng last time, pero ako lang i-recall sa inyo balik. Kung saan ito na ito, ma-develop ang joy. Tanawan ninyo na. This is x, this is y. Asa gani ang third dimension niya? The z coordinate. It's something here. Ibutangan ako gana guys. Because it's going up. Okay? It's going up. That's the z coordinate going up. Kung sa igingon ni Apostle Paul, sa kawadon negative, o sa kaadunahan I remain. Kung sa key word, letter C. What's C? Contentment. I have learned how to become content. Contentment is on the level 0 na din eh. Sa kabugana o sa kawadon, nagpabilin siya nga kontento. O diha sa contentment, unsa may imong ginatanaw? The inner joy, the inner happiness nga ma-develop because of contentment. Dili ka mauyog kung nawad-an ka. Di po ka ma-ecstatic or sobrang excited tungod kay daghan kay ka. You remain content. Wala ka nakuratan nga, uy kadaghanan ako kwarta, uy kadaghanan ako kuan, uy kadaghanan ako nas kong kuan. Because what you are saying is, Lord, unsa may purpose na ini nga mabutang? Lord, gidungagan lagi ko nimo. Unsa may purpose niya nang butang imong gidungan sa ako? Lord, nakuhaan ko. Unsa may purpose nga nakuhaan ko? Unsa kay hinungdan? Have I failed, Lord? You're blessing me, Lord. Are there something nga kinahanglan nako nga hunahunahon kay gi-bless ko nimo? Are there any other people who needs nga ma-share nako ni nga blessing ato sila? If that's your attitude, tell me. Para sa uban kung naalang ko ani, nga naman kinahanglan sa daan din no? Kung naalang unta ko ani, ano nangita man siya ni ana tungod kay kabaw siya nga nana siya sa kawadon. Kasagaran sa mga tao nga nagapangita og butang nga wala nga wala siya katong wala nangita og untag na ako ingon ani katong mga tao nga wala ni ana. But for a contented believer, kontento na nga mga believers, wala siya nagatanaw og unsay naa ug unsay wala siya. Ang iyang ginatanaw is that unsa ang gi-purpose sa atong Dios karon. Unya tanaw niya unsay naa siya. Bisag na sa diri nga side. Because I don't think and I don't believe really because I don't believe nga bisag naa ka diri sa kawadon, wa gid kay imo nabilin. Naa gid na. First, itiman na niya. Hangtod buhay ang tao, naa gid na siya ganitan, gikan sa Dios. Kana lang da ang iyang kinabuhi. It's good enough for the day. Okay? It's good enough for the day. Continue. So, naisgutan na ito ang contentment, right?
Ang contentment is wala siya nagtarog sa butanga nga wadaan siya. Wa po siya nagatanaw sa mga butanga naa siya. So muna siya, no? Contentment. Let's go back. Saka pa nimo may experience ang tinuod nga joy. Saka pa nimo may experience ang tinuod nga inner happiness nga gi-set up sa aton Dios nga ang usa ka believer maka-produce niya na in any time sa iyang kinabuhi, whether sa kawadon o sa kabugana. Are we clear? Now, it's just an example because we will be talking about this fruit of the Spirit in the next couple of days, or Sundays to come. Okay? Next Sundays to come. So, let's go back. So, let's go now sa ato ang divine production. Divine production is a manifestation of your spiritual gift, or by using the spiritual gift knowledge bisag dili nimo gift. Okay? Kasabot din siya. Alright, so again, here it is. Mo ni siya ang ginatan-aw sa atoang Dios sa imong kinabuhi, that you should be spiritual in any moment sa imong kinabuhi, so that this feeling process, the transformation process, would go on and on, and that could happen pinaagi sa imong pagpadayon sa pagpangita sa kamaturan, pagpadayon sa pagtubo sa spiritual na kinabuhi. Thank you, ma'am. And doing the truth. It's a two sa tawag ni kana bang dili pwede mabuwag. If you know something, you have to do it. Okay? If you know something and you don't do it, unsa ganito atong nasabtan niya na doctrine regarding nga? You know something pero wala nimo gibuhat. You understand that this is the truth, but you don't apply. Unsa ganito siya nga klase sa it's starts with letter D. That's doing the truth, but it's something that you know that it is true, you believe it's to be true. The next thing you will do is to do it. But if you know and you don't do it, ano siya tawagan ng D? It's O-D. O-D. That's operational death. You understand something, but you don't apply it. Okay? That's operational death. You know that this is true, you believe that it is true, but you don't apply. That's operational death. That's ingon ni James. Kung unsa imong nasabtan, you better apply it to your life. Okay? What is faith without works? It is dead, he said. Okay? That's operational death. So knowing the truth and doing the truth is two sides of one coin. If you know something, do it. Muna siya ang transformation process. Okay?
And the doing of it is, again, atong ibalik atong concept regarding putting on and putting off. Okay? You have known before, nga mo ni sa imong nasabtan, nga nung imo nang ginabuhat. Now, you understand the truth, and you have to remove that old man thinking, which is selfishness, which is self-centered, motivation, into a new man thinking, which is what? Christ-like motivation. Always aiming, okay Lord, unsa man ang imong plano niini. Okay Lord, naakaroon ako, nasa tubangan karon ang sitwasyon. I am aware that this is a test on my part. Unsa man karon ang akong buhaton niini. The awareness and alertness is very important sa Kristiyanon, or else unsay kabaliktaran sa alert and aware? Last time gibiyaan na to ang word nga sa alert and aware, gibiyaan na to ang word nga autopilot. Kasagaran sa mga Kristiyanon, and guess what? The autopilot natong istorya, Andre, okay, is old man. Kung sa imo nasanayan before ka na save, kung sa imong naandan katong before ka na save, mao gyapon ang imong ginakinabuhi after ka na save. That's autopilot in the old man. There is autopilot in the new man. Sounds ang pamagi. Okay? You understand nga sa wisdom, nga itong nabalaan last time, gitawag na to na siya the launching pad, right? Ang launching pad, gidivide siya into two. There is, ano sa ganyan isa? Ano sa po ng isa? There is conscious and there is subconscious launching pad. Ang subconscious launching pad is mo ni siya ang autopilot in the new man. Kung puro na new man, ha? Bantayan na to. Okay. Like when you understand Operation Cry, unahin mo na siyang part sa imong system. You understand rebound technique, unahin mo na siyang part sa imong system. I can guarantee the moment you realize that there is sin in your life, the next thing you will think about, and not even thinking about, you say, Lord, I lied. I know that is a lie, and I confess that's a lie. Di ka maingon nga, unsa na ito ibuhaton? Hindi na. Okay? That's automatic function. There's a sin, I have to confess. Now that I have confessed, I have to yield myself to God. Ano ang process? And it's automatic also. Okay? Pero mahimo lang ta og moabot lang ta niya ng new man nga autopilot if we have reached into spiritual maturity. Okay? But I would say that most often believers are running in autopilot the old man. Okay? Kinaya na, naanda na. Wala yung nahuna, walang yung nahuna busay buhaton, mauna dayon yung ibuhat. That's why we have to develop in ourselves alert and aware of every situation. Now, alertness, again, is that you are always expecting that there is something to come. You are always expecting that there is something that will come in your life. Labi na sa transformation stage sa imong kinabuhi. There is something that will come out every moment of your life. You have to be aware. And if you are alert, okay, I can say, okay, now, let me back up. Ang autopilot nga kung gina-istorya ganyan, it's always in the old man because there is automatic function in the new man. That's the term, okay? So, walay autopilot ang new man. I would like to back up. I think about ini nga butang, and I thought nga the autopilot and the automatic change gear.
Yeah. Ang autopilot is, an automatic function is the same. Also, although do not sila kaparehaan, okay? But ang automatic function na itong ginisgutan is different sa autopilot because autopilot is wala gid siya nagagamit ini. But in the command, Apostle Paul said, be on the alert. If he said be on the alert, be on guard, he's talking about here. And a Christian should be always alert and aware. Autopilot in the human, there is no such thing. Automatic function na. Okay? So, I hope maklaro na siya sa mga nagapaminaw diha online o nagapaminaw sa atong recording later on. Gi-back out, gi-cancel na to ang word na autopilot sa human. I'm sorry. Nasipyat lang ko equate sa word na autopilot o automatic function. Okay? I hope klaro na siya diha sa inyong paminawan. No? Again, autopilot and automatic function. Autopilot, there is no human automatic autopilot, but there is human automatic function. Because autopilot is walay alertness o awareness siya. Okay? Walay alertness o awareness siya. Dili siya alert. Okay? Dili siya aware. So, and I hope na klaro po na siya sa inyo. That's human. Okay? That's a believer who was in his mind, Lord, there is going to happen in every moment sa kinabuhi. That's awareness. You're always on guard. You wake up, okay? Nagatanaw ka, unsa ni siya nga situation? Is this a test? A temptation? Okay? And you said, if you're alert, then yes, this is a test, and I have to apply it through. This is a temptation. I have to use what? Rebound technique? Temptation pa man. Yes, that's Operation Cry. This is a temptation. Even gani sa to ang application sa truth. Okay? It's Operation Cry. Because that's production now. That's manifestation now. Anything that is going to be used for manifestation is Operation Cry. Dili nimo gamiton ang imong pamagi sa old man. You yield yourself to God as alive from the dead, and your body as instruments of righteousness to God. Okay? Now comes sin nga temptation. You said, I am dead in the old man. I am alive in the new man. That is not dili na sa mao ang trabaho sa new man. I am dead to sin. In situation sa gitawag nato og test, as application of truth. Unsa imong butang sa muna una. Okay? Gamiton kining lawas nga instrumento sa pagkamatarong. Here is a test, and I will allow my body to be used by God para nining nga situation. Okay? So ang tanang pagpamuhat sa tao, usa lamang ang madawat sa tanang klase sa pagpamuhat sa tao. Pila ganito kabuok ang klase or category sa mga buhat sa tao. So clear nga ang knowing the truth is part of your priesthood. And doing the truth is either it's about the ambassadorship, okay, representing yourself towards fellow men, believers and unbelievers. If it is about believers, it's about gift function. If it is unbelievers, it's your ambassadorship for the unbelieving world. Okay? You represent yourself before your fellow men. Believers, gift function. If it is something about you manifesting the life of Jesus Christ, that's ambassadorship. Witnessing. Una siya ginatawag. The real witnessing is not about bringing the Bible and preaching the gospel. It's not witnessing. The real witnessing is when you live your life as Jesus Christ lives, and you witness to all the world that Christ lives in you. That's witnessing. Okay? And people will ask, there's something sa imong kinabuhi that they admired so much. Unsa man. Okay? And you tell them it's about Jesus Christ in me. Okay? That's witnessing. Now let's go back. Sa upat ka klase, pila kay ka
naguna-una na ko, no? Pila ganito ka klaseng category sa work na pwede buhaton sa tao? There is 4. Of course, nag-ingon akong 4. Number 1, gibuhat nimo or doing the right thing in the doing the wrong thing, dautan nga mabutang sa dautan nga pamagi. Number 2, wrong thing in the right way. Number 3, the right thing in the wrong way, and the right thing in the right way. Question is, sa upat nga klase ni ana, pila ka buok ang madawat sa aton Dios? There is only one, right here, no? Because we understand that protocol requires it's a rigid, long-established code prescribing complete difference to superior rank and authority. If God says this is the only way, that's the only way. Okay? Prescribing complete difference to superior rank and authority, followed by strict adherence to due order of precedence, coupled with precisely correct procedure. That's protocol. Precisely correct procedure, meaning the procedure step 1 can never be step 5, then step 2. Okay? Dili mo na in any order. Dili mo na. So mura ni siya ang madawat sa atong Dios. Right? Kani nga kategorya sa mayong buhat, nga sa pagbuhat sa insakto nga pamagi, makita din ha sa panulat ni Apostol Pablo diha sa 1 Corinthians chapter 3 verse 12. If you can open your Bible, diha sa 1 Corinthians chapter 3 verse 12, it is equivalent to gold, silver, and precious stones. Okay? Ang pagbuhat, of course, ang daotang butang sa daotan nga pamagi, ang daotang butang sa mayong pamagi, because of these things, gitawag nato na siya og sin. However, daghang mga wala kay nakabantay nga ang mga daotang, ang mga mayong mga butang nga gibuhat sa daotang pamagi is wala kay nabantayan. Mo ni siyang equivalent to wood, hay, and straw, gold, silver, precious stones. Okay? The right thing in the right way. Equivalent for blessing in time and the rewards in eternity. Legalism, tanang good works ang gibuhat in the energy of the flesh, that's wood, hay, and straw. Cannot be accepted. No matter how good it is, no matter how many people you get saved in that night, no matter how many members you have in your church, it doesn't matter. Or no matter how much imong gihatag for the church, if it's done in understanding that it's tithing that gives you the capacity, it gives you the motivation to give, bisan pag milyon na imong gihatag, ang makabenepisyo niya na ang tao lang ay imong pastor siguro, no? Or ang imong mga kauban sa simbahan. But when you face God would say, okay, grabe, kadagan-dagan ng file, pag-abot sa tumoy, waitay, nabili. Igora na tumoy. Puro abo. Turned into ashes. And that is not something that we want to. Okay? So, klaro mo na lang nato, unsa gyud ang pamaagi sa Dios. So, muna na kayo ko that the teaching about Operation Christ is very phenomenal. Abi ninyo unsay hinungdan nganong dili na kaayo ang dating nga mga ang dating nga mga kaila, no, ni Dr. Jem nga kaila niya sa teaching ko ni RBT tungod lang ining Operation Christ, di na sila ganahan kay Jem. No naman, because ang mga doctrinal people understand that it's about rebound technique. Dr. Jem gives them this eye-opening truth that hey, rebound technique is done only when you have done the sin.
already. Ingon niya, Operation Cry gives you the capacity not to sin instead of confession. You confess because you have sinned. Operation Cry is used for you not to sin and not to confess if there is no sin. And that's the reason that, well, they said, I don't think so. Dr. James said, okay, you're free not to believe. But this is something that as I grow up, I understand that this is the truth. God gives us the capacity not to do sin anymore. There is temptation, and you say, your old man is dead, your new man is alive, yield yourself not to unrighteousness and to sin, but yourself unto God as instruments of righteousness. To wear of that part, you can do sin. If you don't sin, will you confess? And they said, well, it's true, indeed. Pero gidawat ba nila ang concept? Just because of the fact that they are under RBCM's teaching that rebound technique is only necessary. Rebound technique, siguro naka-open siguro sila because the term is rebound technique only gives you a neutral ground or neutral condition. You're just in a neutral condition. You won't go any farther with rebound technique. And one thing siguro nga wala nila nasabtan that even though, okay, here it is, and I would like to give this sa inyong mga mind. Even though ang iyong hibalaan rebound technique lang, does it mean na dili mo mutubo sa spiritual life? Ang di man gud nila kayo madawat is that rebound technique nga man akong hibalaan sa una, does it mean nga wala ako nagtubo into Christ likeness? Dr. Jem makes it very clear. Unsa ganito ato ang understanding regarding how to become like Christ? Unsa ra man imong requirement gani? Clean before God, that's rebound, right? And the one to want the truth. Muna mo yung ginawa. Rebound lang mo na ibalan, and you're still positive to Bible doctrine. Can you not grow? You will grow. The problem, however, is that you are doing anything right here. Now, I would say, wala ba siya nakaproduce ini? Naabaya. Because the moment you confess, you are 100% clean. And not knowingly, they give up to themselves to God as being used by God kung saan paggamit. The only problem is that the motivation behind what you are doing is necessary. Can you still produce gold, silver, precious stones even though you don't understand Operation Cry? Can you? If you are clean before God and you don't understand Operation Cry, have you produced any gold, silver, precious stones? Yes, you have. Even though wala siya nakabalo sa Operation Cry, pero ningon sa Lord, ako itugyan ako sa Trino. Gamitan niya siya. It's clean now. Remember, it's clean now. Wala lang siya kay balo unsa gid ang style sa process. But it's clean now. Okay? Ang process that you have to reckon yourself, your old man dead, you reckon your new man alive, you yield yourself to God, the Holy Spirit, in the new man. Okay? Mo lang na siya. And the difference only is that unsa man ta? We understand the process correctly. Now, balik ko na to ang question. Nag-produce ba gid sila of gold, silver, precious stones? They are clean. They're doing it as having a clean, as a clean believer. No sin. Have they produced gold, silver, precious stones? If we understand protocol, they have not. Yung tagani ha? Murag, no? But they have not. They are doing it
they're doing the right thing in the wrong way. Muna ang dili nila madawat. For all of the years that they are serving God, they really have nothing. Muna ang dili nila madawat. Rebound technique? Sa rebound technique, wala kay yield. Wala ka nag-yield. You simply do the things that you know. Ha? Ang madawat sa operation try, ang rebound technique, igo lang kag limpyuhan, but wala kay intention sa imong mind nga gamiton imong paglingon sa Dios as instruments of righteousness. Without the understanding of yielding yourself to God, aron magamit siya as instrument of righteousness, knowing that your old man is dead, knowing that your new man is alive, okay? You have to recon this. My new man is alive. O imong itugyan, imong paglingon asa? Nandito sa Dios. Sa imong old man? No. Daghang mga believers nga nag-recon siya ang paglingon. Mao ni siya, no? Ang kapay. Iya ang gitugyan niya ang paglingon diha sa old man. God cannot accept. God cannot accept. Okay? Anyway, it's time for break. Balik ta sa 9:15 para ni Ana. Pause na nato ang recording. Stop sa nato ang recording sa pikas.